tumingin ka lang sa paligid. Tumingala ka lang sa langit pag nasa labas ka ng gusali. Napakaraming ipagpapasalamat sa Diyos. At laging tandaan mo po, pag lagi kang nagpapasalamat sa Diyos, anuman ang kabigatan natin sa buhay, ito po'y gagaan. Bubuksan ng Diyos ang ating isipan para makita natin yung kalutasan o solusyon dun sa ating suliranin. Laging tandaan mo po, walang malaking problema dahil ang ating Diyos ay napakalaki. Kaya lahat ng problema ay maliit dahil ang Diyos ay napakalaki. Amen? Kaya if you see God as big, you will look at your problem, though big, as small. Amen? Dahil ang suliranin ay lumalaki dahil laging iniisip mo. Pero kung ang Diyos ang lagi mong iniisip, lalaki ang pagtitiwala mo sa Diyos at magiging kang matibay at matatag na lutasin. At sabihin mo, more problems, Lord, more problems. Dahil bawat suliranin, malulutas mo dahil walang taong umunlad na walang problema. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, more problems, Lord. And I will solve it all. Amen? Kaya po may mga CEO dahil marami po siyang kabiguan pinagdaanan. Wala pong mataas na posisyon na walang kabiguan. Tingnan mo ang iyong katabi, next in line ka na. Amen. Tingnan mo sa 5 katabi mo, He will do a new thing for me today. Sige, 6 na tao. Gagawa siya ng bagong bagay sa aking buhay ngayong araw na ito. Amen. Hallelujah. Paniwalaan mo yan. Dahil yan ay mangyayari. Amen. Dahil ang Diyos ay gumagawa ng bago tuwing umaga. Sino rito ang mabibilang ang mga grain of sand mula sa buong lupa? At sino rito ang makabibilang ng mga bituin? Kaya ba naniniwala na ang earth ay napakaliit lang at ang buong sangsinukob ay napakalawak? Isipin mo po mula pa noon kung gaano karami ang tao na nabuhay sa ibabaw ng lupa. Yun pong Eden ay hindi po yun ang unang panahon ng tao. Dahil bago ang Eden, meron pong panahon na ang tao po ay nilikha din ng Diyos pero nalipol. At nag-umpisa uli ang Diyos na iayos ang lupa. Kaya nga kung titingnan po natin, saan mo ilalagay yung mga tao kung hindi ang Diyos ang gagawa nung kaniyang pagdadalhan. Dahil totoo, kayo ba'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay 100% na totoo? Amen. Ngayon, kung ang pamilya ni Abraham ay kasindami ng butil ng buhangin, saan kaya yun titira? Kung ang pamilya ni Abraham ay kasindami ng bituin sa langit, saan kaya yun lulugar? Manalangin tayo. Yun ay hiwaga. Because God is the sum total of all mysteries. Kaya po, hahaba ang buhay mo kung mag-i-enjoy ka sa mga hiwaga. Amen? Kaya, O Diyos, kami po ay narito na laging humahanga sa iyo. Dahil ikaw lang ang makapagsisiwalat sa amin ng bawat hiwaga. At sa likod nito ay kagilagilalas na kapangyarihan mo. Maluwalhati kang tuloy-tuloy sa aming buhay sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Amen. At ito ang isang hiwaga at napakaganda. Ang titulo ng mensahe, so tayo po'y mga tagapagmana. We are heirs of God. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, tagapagmana ka ng Diyos. So, ano ang ibig sabihin ng tagapagmana? Ang lahat ng pag-aari ng Diyos ay mamanahin natin. Kaya hindi na tayo dapat
awayan pa. Kaya nga sabi ni Solomon, ito ang nakita ko sa ibabaw ng lupa. Ang tao ay nagiging mahusay at nagkakaroon ng kakayahan dahil sa inggit. So, ang motibo raw ng tao, sabi ni Solomon, ay nainggit kaya nagpatayo ng bahay. Nainggit kaya gusto na magkaroon din ng sasakyan. Nainggit. So, kailangan po alisin natin sa ating buhay ang inggit at ating pakinggan ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Dahil kapag ibibigay ng Diyos, yun po'y kaiba kaysa dun sa iyong mga kasamahan. Kaya kailangan ating laging alamin yung nakatakdang ibibigay sa iyo ng Diyos dahil yun ay hindi galing sa inggit, kundi galing sa regalo ng Diyos. Manalangin ulit tayo, banal na Espiritu. Ang pagtuturo at pagsisiwalat ng katotohanan ay ikaw lamang ang tangi. Wala nang ibang makapagtuturo sa amin. Kaya pinararangalan ka namin at ibinabalik sa Ama sa pangalan ni Jesus ang parangal at kalwalhatian. Amen. We are heirs of God. Ito po'y kailangan magbigay sa iyo ng napakagandang kagalak at matupad yung sinabi ni Solomon, kung ang tao lamang ay matututo, ang buhay ng tao sang-ayon sa pagkalikha at layo ng pagkalikha ng Diyos ay mabuhay lang na maligaya. And that is gift from God. Pero bihira po ang taong nabubuhay na maligaya. Sapagkat ang tao, pag nakamit niya yung kaniyang pangarap, mangangarap uli ng iba. Kaya walang katapusan ng kanilang pangangarap, kaya nakakaligtaan na nila na sila pala ay malapit ng mamatay. At hindi nila na-enjoy ang tunay na layunin ng buhay. Magpakaligaya ka sa Diyos. Kaya nga kung mapapansin po natin, simple lamang naman ang buhay. Huwag na nating gawing komplikado at huwag na nating paghirapin pa ang ating sarili. Sa Isaiah 11, verse 2. Isaiah 11:2. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So pansinin po natin yung 7 spirits of God, one Holy Spirit with 7 function and duties and responsibilities. So ang banal na Espiritu po ay magbibigay sa atin ng wisdom and understanding. Because wisdom is incomplete without understanding. Understanding means you know how to appropriate, how to live according to the wisdom that you receive. The Spirit of counsel and might. So there will be time that we shall be troubled and perplexed. Hindi natin maunawaan, bakit ba nangyayari ito? So, hihingi ka ng payo sa banal na Espiritu. Ano po ba ang aking gagawin? At kapag payo ng Espiritu ang sinundan mo, ikaw ay magiging malakas. Kaya nga panalangin sa Salmo ni David, O Lord, do not forsake me until I proclaim your might to the new generation, because your power and your righteousness reaches above the heavens. Kaya nga kung atin pong unawain, napaka-exciting pong mabuhay kung alam mong ikay tagapagmana. Hindi ka na makikipag-agawan sa mga kapatid mo sa mana, sa lupa, sa ibabaw ng lupa. Si Abraham hindi nakipag-agawan kay Lot. Sige, yung lahat ng gusto mo, iyo. Ang matira, akin. Pero laging tandaan mo, ang naghangad ng marami ay hindi sumobra at ang nasiyahan sa kakaunti, hindi nagkulang. Narinig niyo po ba yon? So, ang Diyos po ay marunong. Amen? Marami nga siyang pera, pero ang dami naman niyang sakit. Tayo nga'y kaukunti ang pera, pero tayo malusog at nag-i-enjoy sa ilalim ng sikat ng araw. Amen? Kaya huwag mo nga hanapin ang pera, bayaan mong pera ang sumunod sa iyo. Amen? Pag hinanap mo ang pera, tapos ka, maghihirap ka. Pero ang sabi ng Biblia, sino ang hahanapin natin? Ang Diyos. Kaya nga ang panalangin, tinuro ng Panginoon, humingi ka at hanapin mo yung iyong hiningi. Hello? So, atin pong unawain.
Simple lamang po ang salita ng Diyos, wag nating gawing komplikado. Pero sa verse 3, ano po ang sabi ron? And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord, and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. Verse 4, and with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with his breath, and of his lips shall he slay the wicked. So, pansinin po natin, dito po ay tinukoy ng salita ng Diyos that His delight is in the fear of the Lord. Ano po bang ibig sabihin na ang kanyang kasiyahan ay ang pagkatakot sa Diyos? Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. So, pansinin po natin, if a person, man or woman, either one, kapag meron po siyang takot sa Panginoon, ang Diyos ay personal na magsisiwalat sa kanya ng mga hiwaga. Kapag ang isang lalaki o babae may takot sa Panginoon, babantayan ng mga anghel ang kanyang paligid. At si Solomon ay pinag-aralan niya ang lahat. Basahin mo ang Book of Ecclesiastes, lahat ay tinuklas niya. Pero walang kaligayahan doon sa lahat ng kanyang pinag-aralan at natutunan. At ang sabi niya at nagtapos siya, na isa lang pala ang katungkulan at pananagutan ng tao. To fear God and keep His commandments. So, maliwanag po na kung ang isang Kristiyano ay walang takot sa Panginoon at ang isang Kristiyanong walang takot sa Panginoon ay hindi nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Ano ang nakita mo sa kanya? Siya ba'y may takot sa Panginoon? Kaya nga, unawain po nating mabuti. Kailangan po ang pagkatakot sa Panginoon dahil mismong si Isaiah ay nagsabi sa Isaiah 8:30 na ito ay aking paboritong talata. Sanctify the Lord of hosts Himself and let Him be your fear and let Him be your dread. So, set apart. So, gawin mong kaiba ang Panginoon kaysa lahat ng iyong relasyon. Sanctify the Lord of hosts Himself and let Him be. So, sino ang gagawa nung let? Tayo. Gawin mo siya na iyong katatakutan at sa Kanya'y mangilabot ka. Why fear and dread? Dahil siya lang po ang pwedeng magbigay sa atin ng kalusugan, siya lamang ang pwedeng magbigay sa atin ng lahat ng yaman. Amen? Kaya kailangang maintindihan mo ang fear and dread of the Lord. Sapagkat kung hindi natin maintindihan, baka makalimutan natin na tayo'y tagapagmana ng lahat ng pag-aari ng Diyos. We are heirs of God and joint heirs with Jesus Christ.
Kaya nga may tiisin. Dahil si Jesucristo ay hindi nakaaluklok, nakabalik sa kanan ng kanyang Ama, na hindi dumaan siya sa pagtitiis. At mismo ang Panginoon na nagsabi, you cannot be greater than your Lord. As I suffer, you will suffer too, but you shall reign with me. Amen? So, meron pong suffering. Yung iba ayaw ng suffering, gusto lang ay wedding ring. Pero meron pong suffering kapag ikaw ay nakasal na, sapagkat dalawang ugali yan na yan po ay imomold. Ano po? So yan po'y lulusawin para maging isa ang personalidad ng dalawa. Tingnan mo ang iyong katabi, mag-asawa ka na. Amen. So, atin pong unawain na talagang ang Diyos po natin napakabuti. So, while waiting for our inheritance, bakit ko natiyak na ako ay tagapagmana? Kailangan tiyak mo na ikaw ay tagapagmana. Sa Ephesians 1:14, sisiyasatin natin para maintindihan natin kung ano ang ating mamanahin. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So atin pong pansinin, yun pong earnest of our inheritance, tinukoy po yun, we were sealed. Sa verse 13, we were sealed with the Holy Spirit. At dito po ay makikita natin na tayo sinelyuhan ng banal na Espiritu. In whom also that you believe, so you were sealed with the Holy Spirit of promise. Kaya ako'y nakakapagpatuloy because I am sealed with the Holy Spirit of promise. Kaya hindi ako nakikipag-unahan. Hello? Sapagkat nalalaman kong yung nagmamadali ay malalampasan ko later on. May mga nauna na nahuli at may huling nauna. At yung mga huli ay mapagtiis at mapaghinta. Yung mga nauuna, ayaw ng tiisin. Yan sila nagmamadali, wala namang hinahabol. Kaya nga ating ilagay ang ating sarili sa isang posisyon. Yun pong posisyon ay magigilamang maunlad by disposition. You have to implement. Kung anuman yung mga talentong ibinigay sa iyo ng Diyos, kailangan yan ay gamitin mo. Amen? Kaya nga, unawain mong mabuti, ang suliranin ay para gamitin mo yung inilagay sa iyo ng Diyos na husay sa paglutas ng mga suliranin. A lawyer is paid because siya ay may kakayahang magpalaya ng isang akusado. Tama po ba? Ang doktor ay binabayaran dahil matiisin yung kanyang ginagamot. Ang guro ay binabayaran dahil naituturo niya ang ABC sa mga batang paslit. Kaya ikaw ay binabayaran sang-ayon sa paggamit mo sa iyong talento. At kung wala kang natatanggap na pagpapala, hindi mo ginagamit ang iyong talento, ay napakaraming inilagay sa iyo ng Diyos because you are blessed with all spiritual blessings. And all you need to do, tuklasin mo kung ano yung inilagay sa iyo ng Diyos na kayamanan. Napakayaman mo, hindi mo lang alam. Dahil lagi kang nakatingin sa kayamanan ng iyong mga kamag-anak. At ikaw ay nagkakaroon ng isipan, yayaman din ako, pag mayaman na ako, humanda kayo. Mahirap po yun. Paniwalaan mo. Kaya nga sabi ng Biblia, let the weak say. So, kailan sasabihin ng lakas? Habang mahina. Let the poor say, kailan sasabihin ng mahirap na siya mayaman? Pag may pera na? No. Habang wala pang pera. Amen. Hallelujah. Yun po ang pananalig. That is faith. Amen po ba? Kaya nga kung ikay naniniwala na magkakaasawa ka at iyong inilarawan sa isipan mo, yung mapapangasawa mo, yun ang makapapangasawa mo. Why? Because you picture the man or the woman na iyong gustong mapangasawa. Kaya nga ating unawain, ang salita po ng Diyos ay naglalarawan ng mga bagay na iyong paniniwalaan.
Ngayon, may problema po. Tayo po'y tagapagmana. Ang isa pang palatandaan tayo'y tagapagmana ay ang Ephesians 1:11. Para makita mo po. In whom also we have obtained an inheritance. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. So pansinin po natin yung predestinated po, ang ibig sabihin na iguhit na ng Panginoon yung landas na ating lalakaran. Hindi ka na dapat mag-trial and error. Tingnan mo lamang yung predestination natin. Na ibig sabihin, yung predestination, you will arrive at the destination. Amen po ba? At ating unawain, in whom also we have obtained an inheritance. Sa Kanya din, natanggap natin o nakamit natin ang mana, being predestined according to the purpose. So tayo po'y itinakda sang-ayon sa layunin niya na gumagawa sa lahat ng bagay at ang kalooban niya ang masusunod. So napakaliwanag po, there are three wills, either God's will or Satan's will or self-will. So if it is God's will, God will control your actions. If it is Satan's will, Satan controls the action of a person. And if it is self-will, then self will control the action. So, ng isang tao. So, pansinin po natin, kapag sarili, wala kang aatupagin kundi ang iyong buhay. Mag-iimba ka, mag-iipon ka, kukuha ka ng lahat ng pwede mong maipon. At ang sabi ni Solomon, ako'y nagtataka dahil maraming gustong magpakayaman, pero hindi nila namamalayan pag namatay sila, sino ang gugugol at gagamit noon. Hello? So, atin pong unawain, kailangan po na tayo ay kontrolado ng kalooban ng Diyos. At pag kalooban ng Diyos, ikaw po'y mahilig dumalo sa gawain. Tingnan mo ang iyong katabi. If it is the will of God, then God will control your actions. At laging gusto mong magbasa ng Biblia. Laging gusto mong mag-meditate, magkabisa at magsaulo ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, habang bata ka, alalahanin mo ang Diyos. Turuan mo ang bata habang sila ay bata pa para pag lumaki sila, hindi nila iiwanan yung mga naituro mo. Amen po ba? Kaya nga unawain natin, pag laging laman ng isipan natin ang Diyos at ang Kanyang salita, hindi po tayo maliligaw. Kaya, meron tayong manang nakahanda na. It's ready for transfer. Ulitin kong muli, iyon po ay nakahanda na para iyong matanggap. Ang isa pang palatandaan ng mana ay ang Ephesians 1:18. So, nais kong makita mo po na ikaw ay tagapagmana. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So yung mana ay nasa mga banal na. Yung mana ay daladala ng bawat isa sa atin. Ngayon, hindi nga lang natin alam kung ano yun. Pero nasa atin na. Sabihin mo, nasa akin na. Kaya nga, dahil hindi natin naunawaan, ano ang gagamitin natin? We have to hope. Tayo'y aasa, tayo magtitiwala, at tayo ay maninindigan na tayo ay may mana na. Amen. Hallelujah. Amen. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries.
Maaari niyo pong mapanood ang ating mga television program sa TBN Asia tuwing Lunes hanggang Huwebes sa ganap na alas 9:30 ng gabi at tuwing araw ng Biyernes sa ganap na alas 10:30 ng gabi at araw ng Sabado alas 11 ng gabi. Tayo rin po ay nasa Beam Channel 31 Lunes hanggang Linggo alas 12 ng hating gabi hanggang alauna ng madaling araw at alas 5:30 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Ito po'y mapapanood sa iba't ibang mga cable providers sa Destiny at Sky Cable Channel 72, sa Cable Link Channel 6, Cable Star Rizal Channel 82. Tayo rin po ay nasa GCTV Channel 88 ng Signal Cable Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Sa Hillsong Channel, Lunes hanggang Sabado, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at sa alas 12 ng hating gabi. 4 na oras po sa isang araw mapapanood ang ating mga palatuntunan. At naway masubaybayan niyo po ang ating mga palatuntunan sa telebisyon at lumago at umunlad ang inyong spiritual sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga kung ating unawain, ikaw ay napakapalad, ako ay napakapalad. Kaya nga, ang isa pang palatandaan ng mana sa 1 Peter 1:4. 1 Peter 1:4. At ang sabi po doon, to an inheritance incorruptible and undefiled and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Sa mana na hindi nasisira, hindi narurumihan, at hindi kumukupas, na inihanda sa inyo sa langit. Wow! Saan daw nandun yung ating mana? Saan daw nandun? Wala po sa Makati. Ano po? Wala. Sabi ron, nasa langit. Kaya nga, kailangan trabahuhin mo para makamit mo yung mana mo. Kaya yung talento mo, gamitin mo sa paghahanda. Pagpunta mo sa piling ng Panginoon, tatanggapin mo ang mana at ito ay ang mansion mo. Amen po ba? You are blessed so that you will use that blessing so that you will be rewarded. Reward follows after you use the blessing. The blessing is the first thing that God will endow us with. Tayo pinagpala muna at kung ano yung pagpapala mo, binigyan ka ng asawang mabait, aba, ay gamitin mo yung kanyang kabaitan para ikaw ay umunlad at asikasuhin mo ng mahusay yung iyong pamilya. Amen? At gagantimpalaan ka, ano ang magiging gantimpala mo? Mga anak mo matatalino. Bakit? Dahil ginamit mo ang pagpapala. Amen? Amen. Hallelujah. Sapagkat napakaliwanag na kapag ang tatay at nanay ay nagpakaalam sa Diyos, merong taguan ang kanilang mga anak. There will be a refuge for their children. At they shall be mighty on the face of the earth kung ang tatay at nanay ay laging dumadalo sa gawain. Amen. Oh, purihin ng Panginoon. At ang sabi sa verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So yung mana po, dahil kung nariyan na, wala na ang halaga ang pag-asa. Kaya kailangan umasa tayo na matatanggap natin yung mana. Kailan po ba nagmamana ang mga anak? Pagbuhay pa ang tatay at nanay o pag namatay? Yun. So, pansinin po natin, namatay ang Panginoong Hesus at muling nabuhay. Pero yung mana natin, dahil tayo ay co-heirs with Jesus, yung manang yun ay nasa kabila. Hindi po sa kabilang gusali, kundi nandun po sa buhay, sa piling ng Panginoong Hesus at ng Ama. Kaya pansinin po natin, totoo po ang Biblia. Kaya nga, dahil walang paglalagyan dito sa Pilipinas at sa lupa, kaya sa ulap na lang magtatagpo-tagpo yung mga anak ng Diyos. Kaya mangyayari po yung kasindami ng butil ng buhangin at kasindami ng mga bituin. Dahil saan yung lugar? Sa alapaap. Hindi kayo excited. So, ang ibig po sabihin ng rapture of the church, aalisin ang totoong simbahan para ang magpatuloy ay yung tiwaling simbahan. At ang totoong simbahan, si Jesucristo lamang ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang totoong simbahan. Kaya nga, ating unawain. Meron pong suliranin. Pero ulitin kong muli, ang suliranin ay may kalutasan.
Kaya wag mong ikagugulat ang suliranin. So, kailangang maintindihan po natin our spiritual life and our natural life. So, atin pong pansinin, we are spirit, soul, and body. At kung mapupuna po natin, ang katawan natin ay hindi makatagal sa 40 degrees centigrade. Tama po ba? Kaya tayo'y nagbababad sa tubig o kaya nagbababad sa air-conditioned room. So, dito makikita natin yung sinabi ng Panginoon, the spirit is willing, but the flesh is weak. Nais kong atin pong maintindihang mabuti yung naunawaan ni Pablo. Nais kong makita ng bawat isa sa atin na ang kasalanan ay wala po sa paligid. Ang kasalanan ay nasa ating katawan. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang kasalanan, daladala natin araw at gabi. Pero kailangang supilin mo yan. Simpleng-simple lang po. Gusto mong manalangin pero hindi mo magawa. Sino may kagagawan? Ang katawan. Amen po ba? Hindi mo ibig na kumain ng mga matatabang pagkain at matatamis na inumin, pero hindi mo magawa. Sino ang may kagagawan? Ang katawan. Amen? Dahil gusto niya laging juice na water coloring lang, puro asukal. At gusto pa niya ay anong laging order? Yung kahit sa rice ay unlimited. Only rice at only drink. Bottomless. Kaya ang nangyayari ay ang tao ay nag-iipon ng asukal at ng taba. At hindi naman nag-i-exercise dahil laging sa malamig. Kaya nga unawain natin, sino ang may kagagawan? Yung kasalanang nasa ating katawan. Pero ligtas na po tayo. Nung maligtas tayo, ang na-born again sa ating espiritu. Pero yung born again spirit, tatrabahuhin niya ang ating kaluluwa. Ang pagbabago ng katawan ay nasa pagbabago ng ating isipan. Dahil marami tayong nakagisnat, nakabihasnan na mga maling paniniwala. Kaya kailangan magbago tayo ng ating isipan at ang tatrabaho dito ay ang banal na espiritu sa isang espiritu ng tao na nakikipag-ugnayan sa banal na espiritu. So it's living daily cooperating with the Holy Spirit. Our human spirit cooperating with the Holy Spirit. Hindi po natin mababago ang ating sarili. Hindi ko nabago ang aking sarili dahil sa aking ginawang mga New Year's resolution. Dahil wala akong kakayahan na baguhin ko ang aking sarili. Ang may kapangyarihan ay ang banal na espiritu. Dahil kung hindi natin kailangan ang banal na espiritu ay para si Jesucristo. Kaya si Jesucristo ay nabayubay sa krus, namatay at muling nabuhay para ang banal na espiritu ay maibigay niya doon sa mga nakipag-isa sa Kanya. Kaya ako'y nakakapagpatuloy dahil sa banal na espiritu. At napakaliwanag ng Biblia, as many as are led by the Spirit, they are children of God. At pag ikaw ay pinapatnubay at pinangungunahan ng banal na espiritu, hindi mo iindahin ang mga kabiguan at pagtitiis. Dahil ang isang taong hindi nabigo, hindi niya sinubukang mabigo. So, those who fail because they tried somehow. Yung pong nabigo ay dahil, tingnan mo, kung hindi po nabigo si Thomas Alva Edison, wala po tayong ilawan. Sapagkat ang pananaw niya sa kabiguan, ang ibig sabihin, meron pa siyang hindi alam. So after 1,000 failures, ang sabi niya, that is learning, discovering the things that I don't know. Kaya pansinin po natin, pag nalaman mo yung eksaktong dapat mong gawin, ikaw ay uunlad, ikaw ay mapupromote, ikaw ay maaangat. Kaya kailangan tuklasin mo ano yung dapat mong isasagawa. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay conditional. Ang pag-ibig ng Diyos ay conditional. Unconditional sa makasalanan, pero sa mga anak ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay conditional.
Tatrabaho ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin kung gagamitin natin yung pag-ibig ng iyon. At ang ating paggamit sa pag-ibig ng Diyos ay una ibigin ng Diyos at ang ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. So ngayon, ipakikita ko po sa inyo ang naging Waterloo. Yung pinakang difficulty ni Pablo, hindi niya maintindihan. Siya po ay theologian at siya po ay napakahusay na lalaki pagdating sa salita ng Diyos. Pero siya ay nalilito. Kung siya ay nalilito na malalim sa salita ng Diyos, tayo rin ay malilito. Kaya naman hindi tayo nalilito dahil hindi natin alam ang ating ikalilito. Amen? So, nung tayo hindi born again, okay lang. Pero nung tayo maging anak ng Diyos, doon nagkaroon ng conflict. Dahil hindi na natin magawa, dahil alam natin tayo ay kinukonsensya. Dahil sabi ng salita ng Diyos. Noon wala tayong salita ng Diyos, okay lang. Pero ngayong may salita na tayo ng Diyos, hindi na okay. Dahil hindi ka patutulugin ng iyong budhi. Salamat sa isang amen. So, sa Romans 7, ipakikita ko lang po sa inyo sa verse 21. Ito po ay napakagandang pag-aaral. I find in a law that when I would do good, evil is present with me. So ito po si Pablo. Ito, gumawa ka ng mabuti sa kamag-anak mo. Ichichismis ka. At sasabihin sa mga ibang kamag-anak mo, nagbigay nga. Pero sa 10,000 naman. Kuripot, ang yaman-yaman. Ikaw pa rin ang masama. Bakit nila nagagawa yon? Dahil pag gumawa ka ng mabuti, saan daw nandun ang masama? Nasa iyong paligid. Huwag ka naman titingin doon sa masama, tumingin kayo doon sa mabuti. Gumawa ka lang ng gumawa ng mabuti. At yung masama ay lalong maiinggit sa iyo, pero sila ay masisira, pero ikaw ay uunlad. The more they attack you, the more God will elevate you. The more God will lift you up. Nakukuha niyo po. So this is a law. Pag sinabing law, ito'y mangyayari. And then sa verse 22, for I delight in the law of God after the inward man. So, ito yung sinabi ng Panginoon, the spirit is willing but the flesh is weak. So, I delight in the law of God after the inward man. So, sa aking kaluluwa, sa aking isipan, I am enjoying the word of God. Pero sa aking katawan, hindi ko maisagawa. Sabi ni Pablo. Kaya colon sa verse 23. But I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. So atin pong pansinin, napakahalaga po nito, pag ito po'y naunawa natin, may nakita kong bagong batas na nasa bahagi, yung members po, ayun po yung bahagi ng buong katawan ni Pablo. At itong mga batas na ito, so itong batas na ito ay nagdidigmaan sa batas ng aking isipan. So, the law of my mind is the law of God, the Word of God. So, atin pong pansinin, ikaw ay may salita ng Diyos that by His stripes you were healed. Pero ang batas ng katawan, pa-check up ka muna. Hello, that is the law of the body. Nakukuha niyo po, you are not healed by simply believing and confessing the word. Yun ang sasabihin ng katawan. Kaya nga pag sinabi mo ang salita ng Diyos, yung masamang nasa katawan natin ay makikipagdigma dun sa salita ng Diyos na nasa ating isipan. Uunlad ka rin kahit 10 ulit ka ng mabigo. Hello? Magtatagumpay ka rin kahit na ikaw ay nalugi ng maraming milyon. Kaya po tayo nasa himpapawid sa international broadcast because failure is not an option. It is only a stepping stone to great achievements. Amen po ba? Ang kabiguan po'y tuntungan lamang para sa mga pambihirang iyong makakamit dahil itinakda ka ng Diyos para magtagumpay, hindi para mabigo. Kay Jesu Kristo, higit ka pa sa mananagumpay. Amen. Hallelujah.
Kung ikay nag-trip sa mga customer mo na 100, walang bumili, 101, bibili na. At mas malaki kaysa dun sa 100 iyong inalok. Amen? Kaya nga, ask, seek, and knock. Knock is persistence. Dahil itinakda ka ng Diyos na ikaw ay pinagpala ng todo, pero iyong tutuklasin kung ano yung mga pagpapala mo sapagkat hindi ka pahinanti lang, hindi ka driver lang, ikaw darating ang araw ang magiging boss ng maraming sasakyan na iyong pag-aari. But you have to desire, you have to aspire at tuklasin mo kung ano yung nasa iyo sapagkat ang mga kaluluwa ay susunod sa iyo pag may utang sila sa iyo. Ang mangungutang ay alipin ng nagpapautang, kaya ikaw, sikapin mong maging mayaman para marami kang ipauutang, alipin mo silang lahat. Kaya meron kang Bible study class. Nakukuha niyo po. Wala, simple lang eh. Tayo ang mga tagapagmana. Amen, sabihin mo, tayo ang mga tagapagmana. Ang Diyos po. Kaya nga, kung ating uunawain, sabi nga ni Pablo sa verse 25. Sa 26. 25. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. Ibig sabihin, hindi ko hahayaang ang kasalanang nasa katawan ko ang maghari sa akin. Susupilin ko yung tangka ng aking katawan na wag manalangin. Susupilin ko yung tangka ng aking katawan wag mag-ayuno. Hindi ko siya pipigilan sapagkat ang katawan sasabihin, pag nag-ayuno ka, magkaka-ulcer ka. So saan galing yung suggestion na yun? Sa katawan. Pero kapag ikay nag-ayuno, ang sabi ng Isaiah 58, pag nag-ayuno ka, magkakaroon ka ng maunlad na buhay at ikaw ay magkakaroon ng liwanag ng buhay na maliwanag pa sa katanghaliang tapat. Sana mag-ayuno kayo. Amen. Kaya nga, atin pong unawain. Sa Romans 8 verse 12. So lilipat naman po tayo kung paano natin susupilin ang laman. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. Kaya huwag mo susundin ang hilig ng iyong katawan. Ano ba ang hilig ng ating katawan? Ang hilig ng ating katawan ay laging komportable. Pero laging tandaan mo po, ang biruan nga namin sa misyon, dahil nag-mission ako sa iba't ibang bansa, ang biruan namin, para ikaw ay maging missionary, kailangan meron kang global stomach. Yung global stomach, ang ibig sabihin ay kaya mong kainin yung pagkain ng mga squatter people sa Hanoi at sa Saigon at sa kabundukan ng Thailand. So kung anong pagkain nila, yun din ang pagkain ko. Kung anong inumin nila, yun din ang inumin ko. Bakit? Dahil aking sinupil ang aking laman. Verse 13. For if you live after the flesh, you shall die. So, what is that death? Separation from God. And what is that separation from God? Hindi ka na po mahihilig sa Diyos kapag laman ang ating pinairal. For if you live after the flesh, you shall die, but if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. Yung living po dito ay the presence of God will go with us. Yung presensya po ng Diyos ay sasama sa atin at ikagugulat mo sapagkat maraming himala na mararanasan mo sa iyong buhay. Because you control the flesh. Kaya, sa Galatians 5:16, para maunawaan ninyo kung gaano kahalaga. This I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. So mabuhay tayo na puspos ng Espiritu at mamuhay tayo na laging sinasamahan ng Espiritu. At nais kong ipaunawa sa inyo na ang unang pagpapala ng ating mana ay nasa Galatians 3:18. Galatians 3:18. At ang sabi po doon, for if the inheritance be of the law,
it is no more of promise. But God gave it to Abraham by promise. So ating pansinin, ang mana po ay ang batayan ay ang pangako ng Diyos. Kaya yung mana natin ay pangako ng Diyos. Ngayon habang ako ay nagbubulay, habang naghahanda ako ng mensahe, ang unang inspirasyon na pumasok sa akin that the Father created all of us, Jesus as a Savior saved all of us, and the Holy Spirit as a leader lead us. So, dahil ang Diyos ang may likha sa atin, lahat ng sira sa ating katawan, He can recreate. Payag po ba kayo? Nakaya niya every single second ay i-recreate niya yung nasira mong anumang bahagi sa iyong katawan? At laging tandaan din natin na iniligtas tayo hindi para matalo, iniligtas tayo para bantay sarado tayo ng Panginoong Hesukristo. So we were saved so that we are closely protected by Jesus Christ Himself. Kaya protektado po tayo. Wala po tayong talo. At ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng pagsisiwalat ng bawat gawaing ng Diyos sa iyo at sa aking buhay sa bawat araw. So ito po ay pagpapatuloy na pakikipag-ugnayan sa banal na Espiritu upang maintindihan natin kung ano ang ating kalagayan. At habang ako ay nagbubulay, na alaala ko ang buong lupa. At ang lupa ay linagyan ng mga direksyon north-south, west-east. At makikita natin na doon makikita ang direksyon sa mga panig ng daigdig. At makikita natin iba't iba ang uri ng hangin, north wind, east wind, south wind, at merong west wind. At ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 1, ang hangin ay iisa at siya ay nagpapaikot-ikot lang. At ako'y nag-isip, hindi pala bago ang hangin. Kaya yung hangin na bumubuga, yung hangin na ating natatanggap ay malayo ang pinanggalingan. Pag minsan malamig dahil galing sa China, na tutunaw, nalulusaw yung yelo, kaya malamig yung hangin. Saan galing yung hangin? Iisang hangin pala yan. At nakita ko na yung temperature at saka yun pong pressure, ang nagpapatakbo sa buong daigdig by the discovery of science is temperature and pressure. Low pressure o high pressure. At sa low pressure and high pressure, kaya may high pressure because of high temperature. Kaya may low pressure dahil low temperature. Kaya yun po ay, sino kaya ang nagkukontrol ng high and low? Yun, ang Panginoon. Kaya nga ating unawain, kapag low pressure, ano mangyayari? Magkakaroon ng ulan, magkakaroon ng bagyo. Pag high pressure, itinataboy, papuntang Thailand yung bagyo. Hello? Kaya nga, kung ating unawain, mawawala yung typhoon belt kung tayo mag-aalab sa Diyos. Maaalis tayo doon sa listahan ng typhoon belt. Kung mag-aalab tayo sa Diyos. Ngayon atin pong unawain, ang planetang lupa po ay parang nasa aquarium. We are protected by the atmosphere. Atmosphere. So, naka-enclosure po tayo. At dahil naka-enclosure tayo, yung hangin yun ay umiikot lang, paikot-ikot. At ang araw, hindi naman lumulubog ang araw, umiikot ang planeta. Pero sabihin na nating lumulubog, kung saan ito tumaas, doon din siya lulubog. So, hindi nagbabago. Dahil ang Diyos ay Diyos na di nagbabago at ang disenyo niya ay hindi pa bago-bago. At nakita ko na kaya tayo may hangin at ang banal na Espiritu dumating sa Acts 2 as a mighty rushing wind. Kaya kung atin pong unawain, instead of the wind of the physical earth, kailangang wind of the Holy Spirit ang laging dumating sa atin araw-araw. Amen po ba? So ating pansinin po, yung lahat ng nasa ibabaw ng lupa, at ikaw at ako, tatlo ang kaharian sa ibabaw ng lupa, the world, kingdom of Satan and darkness, and kingdom of heaven. So yung kingdom of heaven, dun po tayo kasali. Kaya unawain mo po yung atmosphere na bumabalot sa lupa
At yung atmosphere na bumabalot sa kingdom of heaven na kung saan doon tayo nakatira sa ibabaw ng kingdom of the world. So, pagmasdan po ninyo ito, magiging iba ka, you will excel in everything. Why? Because you are divinely protected inside the kingdom of heaven here on earth. Iba po yung kingdom of God because yung kingdom of God ay yun po ay yung pinaghaharian ng Ama. Ang kingdom of heaven po ay pinaghaharian ni Jesucristo at itong kahariang ito ay nasa lupa at ngayon ay nandito sa Green Hills at sa iba pang dako. Amen po ba? So we are inside the territory of the kingdom of heaven and inside the host of heaven is our armed forces protecting us. Kaya nga, kung maunawaan mo ito, katulad ng pagkaunawa ko, I'm so excited at ang sabi ko, oo nga, wala nga akong talo dahil nga ako ay nasa ibang kaharian, sa ibabaw ng kaharian ng lupa. Kaya iyo pong unawain, bakit ka sinasamahan, bakit ka pinoprotektahan ng Diyos, bakit ipinipreserve tayo ng Diyos? Because of the inheritance. Because of the integrity of the Word of God, hindi pwedeng hindi mo manahin yung itinakdang mana na darating na hindi pa natin alam kung ano yun, pero nalalaman natin na ito'y napakaganda at higit pa sa mga pangarap natin sa ibabaw ng lupa. Kaya mga kapatid, mag-alab tayo. At buong sambahayan natin ay makasama natin dahil sa Acts 16, nung ang jail warden ay makakita ng himala. Ano ang nakita na himala? Nabuksan ang lahat ng pintuan ng kulungan. At magpapakamatay na siya dahil ang parusa sa jail warden na natakasan ng preso ay nagpapakamatay. Pero sumigaw si Pablo at si Silas, "Huwag mong gawin yan!" At nagulat siya. Bukas ang mga pintuan, hindi tumakas itong dalawa. At walang nakatakas na preso. At dahil doon sa himala, ang sabi ng jail warden, so wala po yung ABC ng salvation. Ang sabi lang ng jail warden, paano ako maliligtas? Hello? Tayo kasi merong class na ABC, actual, brief, and concise. Pero hindi po Pag nakita ng tao, ng kamag-anak mo na nagbago ang iyong buhay, magkakaroon sila ng hangarin sa Diyos. Hello? So nagkaroon ng hangarin yung jail warden at ang sabi lang ng Panginoon, ni Pablo, believe and you. Believe in Jesus and you and your household. So ang kaligtasan po ay para sa buong pamilya. Amen po ba? Para sa buong pamilya. Kaya unawain mo mabuti, huwag mo nang itaboy pa ang iyong mga mahal sa buhay dahil sa kapipilit mo. Huwag mo siyang pilitin. Mga anak namin, hindi namin pinilit na maglingkod. Sila ang kusang naglingkod. Basta minahal namin sila kahit sila ay nasa bisyo ng kabataan. Hindi ko sila tinawag na pasaway dahil yun ay mangyayari pag pasaway. Minahal namin sila, inakap namin sila, at ang sabi, maglilingkod na sila sa Panginoon. So, wala pong coercion, wala pong domineering. Sila po'y kusang nagkaroon ng encounter sa Diyos. Dahil, totoo ang salita, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Kaya nga po ngayong sandaling ito, wait, hope. Your inheritance is sure. Ang iyong mana, magtiis ka lang, maghintay ka lang, ang iyong mana ay tiyak. At habang naghihintay ka, susustentuhan ka ng Diyos para hindi ka na mag-alala pa, para hindi ka na mag-alinlangan o magduda pa. Just believe that you have the inheritance. Paniwalaan mong nasa iyo na ang mana. At tutustusan ka ng Diyos para ang iyong buhay ay laging nasa katagumpayan at nasa kaligayahan. Simple lang po. Believe that you have the inheritance. Believe that you have the Holy Spirit. Believe that you have Jesus. And then, read the Bible every day. Tayo po ay manalangin, O Diyos na dakila at napakabuti. We are heirs. We are joint heirs with Jesus Christ. And we believe
na nasa amin na ang manang ito. Sa iyong kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen.